Good morning po sa inyo lahat. Andito po tayo sa Porac, Pampanga, May 6, 2015. Andito po tayo sa farm ni Carico Mendoza at meron po ditong fish pond. Meron rin pong mga gansa, manok, dragon fruit, puno ng mangga na ginagamitan po ng Ato-V technology. Okay. Carico, may tanong lang ho ako sa inyo. Bago tayo pumunta sa inyong mga alagang tilapia, no, isda, no? Ito ho bang exceptional farm? Kung doon sa mga makikita nyo, mga high-tech ho dito, no? Makikita nyo yung kanyang water source. Is run by windmill. Tanim niyang mangga na yan. Makikita nyo, ito yung malaki, parang mga 6 inches pag lumaki nito. Ito ay inyong mangga ho. Okay. But anyway, isa-isahin natin, ano? Carico, to ho bang mangga nyo na to? Ginamitan nyo ng itong Ato-V technology? Actually po, nung bago sila mamulaklak, binumbahan po namin ng Ato-V. First time po yung mamunga yung mga yan actually. Last year, maliliit pa lang sila. This is only a 2 years farm. Nag-start kami ng 2012. Actually ito, bakantin lote. So, nag-start po kami. And then, especially yung mga mangga, last year lang kami nag-start magbomba ng Ato-V. At yan po yung mga result nila. Maganda naman po yung result. Okay. Ito naman yung mga gansahan ninyo, yan, ano, na-mention nyo kanina, lahat binibigyan nyo rin ng Ato-V. Ano naman ang nakita nyong difference, ano nilagyan nyo? Actually, no, meron kami mga nagtatrabaho dito. Ang sabi nila, yung mga gansa nila, kumamisa 2-3. Yung pong mga gansa na yan, nag-start kami ng 3 piraso. Then eventually, kung mangitlog sila, mamisa, 7 piraso po ang kanilang pisa. Mas marami, no? Mas marami. Saka, kaya po ngayon, may 20 na po yan. Ganun sila kabilis dumami. Kaya, sa totoo, tinanggal ko yung kanilang paitlugan. Kasi masyadong nagiging crowded, dililipat po kasi sila sa kabila. I see. And then na-mention nyo rin, no, may mga natives din kayo dito, no? Ayan, yung mga native chickens nyo. Ano naman ho naging advantage ito sa mga native chickens nyo? Actually, ang sinasabi nila, para daw mga yung kabir. Sabi ko nga po, itong mga manok na to, puro native yan. Lumaki lang po sila dun sa pag-inom nila ng Ato. Bumalik talaga yung size. Kung mapapansin po natin, actually yung mga lalaki, binabawasan namin kasi ang bilis dumami. Haba talaga ng mga paa. Grabe yung mga kon. Kahapon, may mga sisiw ako dyan na may 100 pieces ngayon. Sa hapon, nag-Ato-V sila. At yun ang isang problema, sobrang dami. Ililipat po namin sila sa kabila. Sa kabila. Kasi magiging crowded sila rito. Kaya ayaw ko po sila pakawalan, nakakulong sila ngayon. But when it comes to Ato-V, sabi ko nga, kung mapapansin niyo po, ang isang napansin nila dito, walang amoy. Walang amoy. Even yung mga tain ng manok saka mga gansa nakakalat, wala pong amoy ang farm. Yun ang napansin ko dito. Nasubukan nyo ba matikman yung itlog niyan at saka yung karne? Yes, sa manok, pero yung gansa hindi pa po namin sinusubukan kasi Nakakapanghinayang. naganak po kasi alas po sa lalaki. Nag-start po kami ng isang lalaki. Nung sunod ng itlog, 2 lalaki. Until na, puro babae ang lumalabas. Hindi ko lang bakit. Kaya ang bilis nilang dumami. Ano naman ho lasa ng native compared to the traditional na native natin na hindi ginamitan? Actually, isa lang ang mapapansin ko, no? Ang lasa nandun. Pero meron lang kakaiba na hindi ko kasi dati naman po kami kumakain ng native farmers kasi yung mga parents ko. Ay, wala. Wala po lang. Oo, especially sa isda. Ang dami pong nagsabi dito, ang daming dumadayo dito na ang lansa, wala akong makikita ang lansa. At ang lasa po ng karne na wala, kahit wala po siya timpla, manamis-namis po. Actually, puro sabaw yung isda ang sinasabi nilang manamis-namis. Pero yung manok, okay, actually iba yung kan. Maniwala sa kayo sa makikita mo yung manok na yan. Nanggaling yan sundo sa mga tawag doon yung mga cups, yung puti. Nakikita naman namin kaya sinishare namin sa kanila yung mga yung technology talaga. Ito talaga yun.
Anyway, so na-mention nyo kanina yung rice field. Tingnan natin yung may tanim kayong palay ngayon dyan. Sa ngayon po wala, kaani lang po namin kasi dalawa lang ang ani dito dahil nga walang patubig. Ang patubig kasi hindi kami sako. So ang isang pinakamaganda naman doon, yung pangalawang tanim namin, lahat ng tubig nang gagaling sa pispan. Okay, ganito. Puntahan na natin yung fish pan nyo ngayon. Matanong ko lang ho, yung sa palay nyo, before nung hindi nyo pa pinaagos yung tubig sa fish pan na ginamit ng Atobi technology, ano ang resulta ng palay nyo noon? Actually, ang paggamit ko po ng Atobi sa palay, pangalawang beses pa lang po yan. No? Yung po kasing bukid, hindi po sa amin dati. So, nung paggamit namin ng Atobi, ang napansin po namin yung timbang ng palay. Mas mabigat. Saka yung butil ng palay, mas mataba. Yung bigat, mas mabigat. Sabi ko nga po, nagpabayo po kami ng 7 sakong palay. Ang bigas niya, 5. Dati ho, traditional ilan? Traditional, ang alam ko kasi nasa 50-50 lang po yan eh. So, kung nagpabayo ka na isa, mostly nasa kalahati yung kanyang makukuha nyo lang. Oo. So ngayon parang nasa lumampas po kami ng kalahati. Halos 3/4 po yung kanyang bigas. Doon naman nung tanim nyo, yung mga atake ng mga insekto, kamusta naman ho? So far po sa palay, ang isang nakita kong maganda sa kanya, hindi namin problema yung kuhol. Hindi nila kinakain yung palay. Ganun. Ayaw nila yung naka-Atobi. Hindi ko alam kung ayaw nila o baka hindi nila makagat. Ang dami pong kuhol sa palay pero itong mga nakaraan hindi namin naging problema yung kuhol sa palay namin. So atake na insekto wala, pati yung ibang... Insekto meron kaming nakita yung parang usong kabayo pero hindi po ganun kalakihan yung naging resulta ng damage. Ganun. Compared yung traditional. Compared po sa traditional. I see. Ang sinunod lang po namin, ang nasundan namin mula dun sa pagkababad sa binhi, saka yung 1 week na spray, actually dapat 4 na spray yun, nakatatlo lang kami. Ganun. Hindi namin nabantayan. And then eventually, nung bago magbuntis, doon ko na lang na-spray. I see, Yun lang ang nag-result. Huling tanong na lang ho, in general, kasi siyempre pag gumamit kayo ng Atobi, dagdag gastos yan, ano ho? Ito ba, malaki ba na itulong sa inyo yung Atobi technology when it comes to cost reduction? Nakatipid ba kayo? Ano ba ibang naging pakinabang nyo rito? Sa amin po kasi unang-una ang nakita namin when it comes to cost reduction, definitely kung makikita po namin yung paggamit namin mula dito sa fish pan, pag ginamit po namin sa fish pan, eventually magbe-benefits na yung mga isda. Then after that, pag yung tubig na galing sa fish pan, EJA papam po namin papuntang palay, magbe-benefits po yung palay. At hindi lang po palay ang nagbe-benefits dito, pati po yung mga tubo namin na nakatanim sa likod, pinapam po namin yan. Pati yung tubo nyo, ano naman nung naging difference sa lasa ng tubo? Well, kung titignan po natin tubo, of course matamis pa. Pero yung height po, napakatangkad po napakataas po ng mga tubo. At malalaki po yung kanyang mga bias. Ganun. Kasi ginagamit po namin yung tubo. Ginagawa namin juice. Para maging natural juice namin. Alam nyo, kakakain ko lang pero ginutom na naman ako dahil excited na ako matikman yung tubo. Meron po pati yung isda. Actually, meron po kaming pang-twist. Ayan. So, ano po masasabi nyo just in case makakapanood sa inyo dito, makakapakinig sa inyo? What would be your advice? Well, kung ako tatanungin, open our heart and open our mind sa new technology. Especially this Atobi, ako ang naging result sa amin. Unang-una yung health ng family. Yeah. Unang-una yung health ng family. Kasi kung titignan niyo po, lahat ng ginagamitan namin ng Atobi, kinakain namin. And of course, yung result sa investment, hindi kalugi. Makikita po natin yung mga manok namin, mula dun sa regular size, bigla silang nag-normal. Ang sabi po kasi nila, at kayo po nagsabi na yung mga regenerative na egg, inbreeding. Yung mga inbreeding. Lahat po ng manok namin, kung papapansin nyo, bumalik sa normal size. Sa normal. Bumalik yung dating genetic Actually, bumalik. At siguro, sabi ko nga, lumaki pa dahil nga hindi naman namin alam gano'ng kalaki yung mga dati nilang at nilang mga inahin. So, yun po, when it comes to Atobi, sabi ko nga, 3 years na po kami gumagamit. And sabi ko nga, dito sa lugar namin kasi, inihikayat ko rin yung mga farmers
subukan lang kahit man lang doon sa punla. Yes. Sa punla lang. Makikita po nila. Actually, itong mga nakaraan, mainit, yung mga palay nila na bansot, yung palay namin, umunlad. Umunlad pa rin. Yun lang po malaking diferensya na yun sa palay at sa aming mga tanim dito sa kabuuan ng lupa. Kahit ano pong mga nakatanim dito, ginagamitan namin na ato. At saka isang pagmalaki ho natin, yung Philippine Atobee technology ay sariling atin. Actually, isa pa po yun. No? Tayo lang ang meron niya sa buong mundo sa ngayon. Actually. Yes, actually, and ito isang pinakamaganda. Actually sa amin, ang ko namin, hindi na mahirap hanapin. No, at ako, pinakakon sa amin, nakakausap po kayo. Yung po sa maganda sa amin, pag meron kaming tanong personal man o sa technology, nakakausap namin kayo. Yun po ang pinamaganda nangyari sa amin. Yes, iyan naman ang ng Philippine Team Atobee na talagang personalized lahat namin at rest assured na walang inilalabas ang Philippine Team Atobee ng hindi totoo. Kasi ang Philippine Team Atobee is more of research and development innovation. We are more interested sa problema ng mga farmers sa agriculture. No personal, no financial problem. Actually, nga po, maging open lang sila. Yes, at let's all be prepared doon nga sa gata. No? Actually, we can beat them. Ang kailangan lang talaga natin sincerity sa sarili natin at saka maging masipag. Kaya nating lumaban sa totoo. Totoo po yan. Ayan. So maraming salamat Kalito sa pagbibigay niyo sa amin at magandang umaga po. Salamat po. Actually, meron po kami mga mangga dito. Ito first timer po yan. First time po yung bunga nito. Actually, nakuha na lang yung iba. Meron po kami mangga dito all year round ng bunga. Lahat po ito ginamitan po ninyo ng ato. Lahat po yan. Wala po kami dito na hindi ginamit. Ang gaganda ng papaya at mangga ni Carico. Yun Ito po ang pa. isa sa pinaka magandang papaya ni Carico. Yan po. Actually, nabawasan na yung mga bunga niya. Oh. May dumukot. Nakunan na po namin. Iba ho ang tamis, ano? Sabi nila, ang liliit, bakit may bunga? Pero yung tamis, ano napansin niyo? Iba-ibang klase po ito. Meron po kaming papaya na pang salad, yung medyo matabang. Okay. Meron papaya naman na sobrang tamis. Gano'n. Oo, Pang dessert naman po yun. pang dessert. Oo, yun ang Gano'n pala, doon ako natalo ni Kalito. Hindi ko alam. Kala ko papaya lang. Hindi po. Sa papaya talaga iba-iba yan eh. Ginagamit kung saan-saan. Oo. Doon sa hindi nakakapamilya, ito yung dragon fruit, ito na yung Ito bulaklak. po yung bulaklak. O, yun na hinog, kinuha ko na. Naunahan tayo ni Kalito eh. Ayan o, Ilang puno po ng dragon fruit kayo meron Carico? Kunti lang to, nasa 30 plus lang. 30 Well, ang plus. pan namin talaga yung pang family lang sana. Kaya lang po may mga dumarating na bisita, yun na-expose yung lugar. Alam nyo, yung kumanon yung Costales Farm, di ba kilalang si